Enero 20, 2026, alas 10 ng gabi. Kababagsak lang ng Russian Air Defense sa isang malaking Ukrainian mothership drone. Pero sandali, biglang nagliwanag ang radar. Pain lang pala yun. Ang totoong swarm ay mabilis na lumalapit sa secret cargo zone ng Sheremetyevo Airport. Doon sa fuel depot, nakatago ang isang IL-76 military transport na nagsasagawa ng covert transit. Nabulgar na ang pinakamalaking lihim ng Kremlin. Ang Ukrainian swarm ay ilang milya na lang ang layo. Agad na humaharurot ang mga pansir vehicles sa bilis na 40 milya bawat oras para bumuo ng defensive line. Nakaamba sa panganib ang covert mission ng Ukraine, hindi na makayanan ang tensyon. Nasa mapagpasyang sandali na tayo ngayon ng alas 9:30 ng gabi. Ang langit sa itaas ng Moscow ay isang napakalamig at tahimik na kawalan. Sa taas na 5,000 piye, isang United, 24 na mothership ang bumabaybay sa hangin sa bilis na 120 milya bawat oras. Ito ay mistulang isang lumilipad na aircraft carrier. Sa isang tagong control room na ilang milya ang layo, kalmado ang Ukrainian operator. Ngunit ramdam ang kuryente ng kaba sa loob ng silid. Sa kanyang monitor, ang Russian S-400 defense ring ay nagliliyab na parang isang gutom na halimaw. Naghahanap ito ng target na ayaw magpakita. Hindi lang ito, iisang drone. Ito ay isang armada ng 12 mothership at bawat isa ay may dalang 6 na FPV assassins. Pinag-uusapan natin dito ang isang coordinated swarm ng 72 precision strikes. Malamig at kalkulado ang math sa operasyong ito. Ang buong $1.2 milyong na investment ng Ukraine ay kasalukuyang nakaharap sa isang $200 milyong na Russian Air Defense Battery. Isa itong napakataas na sugal para itong pagdadala ng swarm ng Digital Hornets sa isang laban ng dinosaur. Kampante ang Russian command. Akala nila ay hindi sila magagalaw dahil gumagamit sila ng civilian shield sa gitna ng festival rush. Ngunit may nakalimutang mahalagang detalye ang Moscow. Sa taong 2026, wala nang maituturing na sikreto. Isang impormasyon mula sa Western Intelligence ang nagkumpirma sa exact tail number ng IL-76. Malamang ay mula ito sa isang high-res satellite snapshot na nakarating sa Kiev bago pa man lumamig ang mga makina. Balik sa operasyon, handa na para sa hunt ang mga upgraded drones ng Ukraine. Ang utos ay ibinulong sa headset sa loob ng isang bunker. Bumukas ang mga bay doors sa taas na 5,000 piye. 7 United, 24 na motherships ang tumutok sa direksyon ng hangin. Biglang iniluwa ang 42 FPV drones sa kawalan. Hindi lang sila basta bumagsak. Nagsagawa sila ng isang grave dive at kontroladong bumaba. Pinaandar ang kanilang mga electric motor sa taas na 100 piye lang sa ibabaw ng niebe. Sa pagdikit sa lupain, sinasadya ng mga maliliit na hunter na ito na humalo sa radar clutter. Ito ang magulong feedback mula sa mga puno at lambak ng ilog na nagmumukhang static sa radar screen. Gayunpaman, nananatili sa itaas ang mga mothership. Nagsisilbi silang parang kumukitit-kitit na neon signs na nagsasabing, "Tamaan niyo ako." Sa posisyon ng Russian S-400 battery, purong tensyon ang nararamdaman. Isang batang operator na basang-basa ng pawis, ang kamay ang nakatingin sa radar. Target confirmed. Mothership detected. Fire. Ang paglunsad ay isang matinding pagsabog ng pandama. Isang 4-8 in-anim missile na may bigat na 2 tonelada ang lumabas sa vertical tube nito. Sinunog nito ang niebe sa paligid sa bawat direksyon. Humarurot ito sa langit sa bilis na Mach 6. Para sa Russian crew, ito na ang kanilang hero moment. Nakita nila ang guhit ng liwanag na tumama sa mothership. Direct hit. Target neutralized. Sumigaw ang operator habang nagbubunyi. Sa kanyang isip, na iligtas niya ang Moscow. Ngunit ang tagumpay ay naging mapait matapos ang eksaktong 3 segundo. Nakatitig ang operator sa kanyang screen. Wala na ang mothership, pero 42 maliliit na birding tuldok ng liwanag ang patuloy na gumagalaw papunta sa Sheremetyevo. Napagtanto niya sa isang iglap na ginamit nila ang isang $2 milyong na sledgehammer
para paluin ang isang bakanting bus. Ito ay matapos bumaba ang lahat ng mga pasahero nito. Biglang sumabog ang southern perimeter ng airport. Dalawang Pantsir S-1 units na nasa site ang agad na rumespond. Ang kanilang twin 30mm cannons ay nagpakawala ng pader ng tingga sa kadiliman. Ang mga tracers ay humahagibis sa hangin na parang nagbabagang pulang karayo. Lumalaban ang mga Ruso. Nagawa nilang pabagsakin ang 5 FPVs mula sa langit. Sa sandaling yun, mukhang kakayanan ng depensa. Ngunit dito na ipinakita ng Decentralized Swarm Intelligence ang bagsik nito. Nang mawala ang walang drones na yon, hindi nagpanic ang mesh network. Muli nitong kinalkula ang sitwasyon. Tulad ng isang high-speed trading floor na tumutugon sa market crash, agad na ibinahagi ng swarm ang data ng misyon. Nahati sila sa 3 subgroup at nagsagawa ng non-linear zigzags. Walang human gunner ang makakasunod sa galaw na ito. Ang unang wave ng can openers ay nakarating na sa depot. Tumama ang mga FPVs sa mga radar masts at security towers. Hindi pa ito ang mga hits na papatay sa IL-76. Ang mga ito ay surgical strikes para bulagin ang internal nervous system ng depot. Nawasak ang mga thermal sensors. Naging static na lang ang mga security cameras. Ang radyo ng Russian commander ay puno na ng naghihiyawang reports. Napasok na ang outer fence. Wala nang signal ang southern sensors. Bumabaril na tayo sa mga anino. Ito ang sandali ng tactical overload. Ang sapat na raan ay parang sniper rifle na disenyo para sa mga satellite. Wala itong silbi laban sa mga plastic bees sa taas na 100 piye. Naglabas ng utos sa secure line. Lahat ng Pantsir units, kumilos na. Wala akong pakialam sa ibang gates. Dalhin lahat ng baril sa south sector. Protektahan ang mga fuel lines. Sa madulas na kalsada, pinuwersa ng mga Pantsir trucks ang kanilang mga diesel engines. Umiyak ang mga gulong sa bilis na 40 milya bawat oras habang papunta sa Southern Fire. Akala nila ay papunta sila sa gitna ng labanan. Sa halip, iniwan nilang walang bantay ang western at northern flanks. Samantala, ang natitirang 6 na motherships ay nananatili sa ligtas na altitude. Patuloy silang nagpapadala ng signal sa FPV swarm at naghahanda para sa susunod na atake. Hindi sila sumugod agad. Sila ay mga patient, flying brains na naghihintay ng tamang sandali. Tapos na ang Phase 1. Nabulgar na ang tunay na plano ng Ukraine. Hindi lang ito simpleng jamming operation, kundi isang direktang atake sa military fuel supply ng Russia. Nagiging mas matibay na ang mga depensa. Ang hirap ng misyon ay nasa maximum level na. Ngunit hindi na nanalo sa labanan sa simpleng pagsuway lang. Ngayon, ang panahon para sa tactics. Kaya mag-subscribe para hindi ma-miss ang mga ganitong plot twists. Habang nagpapatuloy ang gulo sa South, na-realize ng Russian Command Center ang isang masamang balita. Ang kanilang long-range radar ay nakakuha ng high-resolution snapshot ng trajectory ng swarm. Ang mga drones na ito ay hindi lang basta palutang-lutang papunta sa fuel depot. Nakalok sila sa coordinates kung saan nakatigil ang invisible IL-76 transit ship. Wala na ang sikreto. Ang civilian shield ng Kremlin ay winasak ng isang line of code. Alam nila ang tungkol sa cargo. Sigaw ng Russian commander. Kalimutan ang perimeter. Gumawa ng hard kill zone sa paligid ng IL-76 na yun din. Sa labas, puro desperasyon ang makikita. Ang mga Pantsir S, isa trucks ay todo bigay ang makina sa madulas na tarmac sa gitna ng Moscow blizzard. Pawis na pawis ang mga crew sa loob, kahit sobrang lamig sa labas. Nakatitig sila sa mga flickering screens para bumuo ng mechanical wall sa paligid ng depot. Para silang mga bumbero na sumusugod sa isang malaking sunog. Ngunit perpekto ang timing ng Ukraine. Hinagay nila ang Spring Festival logistics bago inilunsad ang fireworks. Mini missiles active. Multi-channel tracking engaged. Ito ang alas ng Pantsir, ang TKB-1055 mini missiles. Hindi tulad ng malalaking S-400 interceptors, ang mga ito ay maliliit at maliliksing darts. Disenyo ang mga ito para pabagsakin ang mga plastic bees mula sa langit. Ang langit sa itaas ng depot ay naging mistulang strobe light show ng karahasan. Nagpakawala ng ulap ng mini missiles ang mga Pantsir turrets sa paparating na swarm. 15 Ukrainian FP versus ang agad na sumabog. Ang mga debris at lithium batteries ay nalaglag sa niebe na parang lethal confetti. Para sa mga Russian gunners,
Ito na ang turning point. Napigilan nila ang unang bugso. Ngunit sa mundo ng decentralized AI, ang kamatayan ay isa lamang data point. Nang manutualize ang 15 Jones na yon, hindi umatras ang mga natitirang FPVs. Nag-adapt sila. Agad na ibinahagi ng mesh network ang firing solution ng Pansir sa bawat unit. Ang swarm ay nagsagawa ng collective nonlinear zigzag. Bumaba sila sa minimum engagement altitude ng Pansir. Hindi na sila lumilipad bilang isang grupo. Sila ay naging mga individual parasites na gumagamit sa mga istruktura ng depot para itago ang kanilang heat signatures. Bumukas ulit ang 30mm twin cannons, pero ang mga chasers ay lumalagpas lang. Masyadong mabilis, masyadong mababa, at masyadong malikot ang mga drones para mahuli ng human operator. Isipin nyo ito mula sa perspektibo ng Russian operator. Mayroon kang 40 targets sa iyong screen. Ang iba ay decoys, ang iba ay may dalang pampasabog, at lahat sila ay papunta sa iba't ibang direksyon. Kung ikaw ang nasa Pansir seat na yon, alin ang uunahin mo? Ang papunta ba sa fuel lines? O ang sisisid sa sarili mong radar array? Ipaalam ang inyong tactical choice sa comments sa ibaba. Habang abala ang mga Ruso sa south, naging terminal na ang bagal ng kanilang system. Overloaded na ang kanilang mga computers. Kaya hindi na nila tinitignan ang ibang sectors. Akala nila ay nananalo sila sa isang lokal na laban. Hindi nila namalayan na ang Southern Wave ay panimula lamang. Ang mga totoong VIP guest ay malapit nang pumasok sa backdoor. Sa itaas ng northwestern suburbs ng Moscow, 3 pang United, 24 na motherships ang nakaposisyon. Sa south, ang unang 6 na motherships ay nagsisimula ng umalis matapos makuha ang atensyon ng S-400. Ang dalawa sa kanila ay may pinsala, pero tapos na ang kanilang trabaho. Handa na ang entablado para sa Northwestern Wave. Drop payload. Execute flank beta. 18 FPV drones ang gumagsak mula sa mga motherships para sa isang high-speed dive. Hindi sila nanggagaling sa mga lambak ng ilog sa pagkakataong ito. Ginagamit nila ang mga matataas na apartment at industrial warehouses para itago ang kanilang paglapit. Ito ang mga blind spots ng Russian radar. Para itong paghahanap ng itim na pusa sa isang madilim na silid na puno ng gamit. Sa depo, nasa state of absolute chaos ang mga Russian Pantsir crews. Akala nila ay stable na ang sitwasyon sa south. Ngunit isang alarm ang tumunog mula sa Western Auxiliary Radar Station. Bagong contacts, Sector Northwest. Distansya, 4 na milya. Natigilan ang Russian commander. Masyadong maraming data ang kailangang iproseso ng kanyang otak ng sabay-sabay. Ang kanyang S-4 na raang radar ay naglalag. Literal na nakakaranas ng buffer bloat. Sinusubukan pa rin itong i-track ang mga debris sa south. Tulad ito ng paglalaro ng high-end video game habang may nagda-download ng 100 GB update sa background. Bumababa ang frame rate, bumabagal ang reaksyon. At sa digmaan, ang 3 segundong lag ay isang death sentence. Repositionin din. Iharap ang mga turrets sa west. Muling gumalaw ang mga Pantsir trucks. Ito ang critical na window. Isang 30 hanggang 60 segundong puwang habang lumilipat ang mga baril. Hindi sila makatira ng tama habang dumudula sa tarmac. Hindi nag-aksaya ng kahit isang millisecond ang Northwestern Swarm. 2 FP VS ang sumisid ng direkta sa auxiliary radar arrays. Ang mga pagsabog ay surgical. Hindi winasak ang buong sasakyan, pero ginutay ang mga radar dishes at thermal optics. Sa isang iglap, nabulag ang depensang Ruso. Makatira man sila, hindi na nila makita ang mga drones ng may presisyon. Nagpanik ang mga Russian gunners. Nagpaputok sila ng blind barrage pattern sa gitna ng snowstorm. Ginamit ng mga Ukrainian FPVs ang Blizzard para itago ang kanilang heat signatures. Ito ang ganda ng decentralized swarm intelligence. Ang Northwestern Wave ay hindi na naghihintay ng utos mula sa tao. Napag-usapan na ng mga FPVs ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanilang mesh network. Alam nilang distracted ang mga Pantsir sa south at sira na ang Western radar. Meron silang real-time map ng mga kahinaan na mas accurate kaysa sa meron ang mga Ruso. Ang lag ay wala na lang sa mga makina. Nasa Russian command na rin ito. Tumutugon sila sa kung nasaan ang swarm kanina, hindi sa kung nasaan ito ngayon. Habang abala silang bumabira sa northwestern sky, ang huling 2 motherships
ay nakaposisyon na. Sila ang cleanup crew na nanggagaling sa Hilaga. Pasara na ang bitag. Panahon na para bayaran ng Russia ang mahal na singil sa kanilang kayabangan. Alas 11 ng gabi. Ang depensang Ruso sa Sheremetyevo ay wasak na. Pumasok na ang North Wave. Ang huling cleanup crew. 12 FPV drones ang ibinagsak mula sa huling 2 United 24 na motherships. Nanggagaling sila sa direksyon na akala ng mga Ruso ay ligtas. Ang sitwasyon sa Russian Command Center ay nauwi na sa total systemic collapse. Naubos na ng mga Pantsir S-1 units ang lahat ng kanilang TKB-1055 mini-missiles. Wala na silang bala nito. Ang natitira na lang ay ang 30mm twin cannons at pagod na ang mga gunners. Sa itaas, ang mga S-400 batteries ay patuloy na nagpapaputok ng multi-million-dollar interceptors. Pero lagi silang sumasala. Ang Mach-6 missile na sumusubok tumama sa plastic drone ay parang pagpalo sa lamok gamit ang poste ng teleponyo. Ang defense system ng Russia ngayon ay parang lumang PC na may napakaraming open browser tabs. Sa sobrang lag, halos hindi na ito makahinga. Sa tuwing susubukan ng radar na mag-lock sa bagong target, nagbabato ng decoys ang mesh network ng swarm. Sa pamamagitan ng mga kamera ng Northwave, malinaw na ang target. Nariyan na ang IL-76 transit ship. Ang malalaking pakpak nito ay nagbibigay ng anino sa fuel depot. Hindi na nag-izigzag ang mga FPVs. Sumisid na sila. Nakafocus ang onboard AI sa mga Achilles heels, ang engine intakes, at ang fuel caps ng depot. Nagsimula na ang digital countdown sa HUD ng operator. 45 seconds. 30 seconds. Desperadong gumabaril ang mga Ruso sa mga decoy signatures. Inaksayan nila ang huling 30mm lead sa mga multo habang papalapit na ang mga executioners. 15 segundo. Ito na ang huling surge. Tinatayang 25 surviving FPVs mula sa lahat ng direksyon ang nagsama-sama. Sadsad na ang kanilang mga electric motors sa bilis na 60 milya bawat oras. Ang mga Pantsir guns ay naglalabas ng fader ng apoy. Ngunit ang swarm ay gumagalaw sa isang non-linear hive pattern. Sa bawat drone na matatamaan ng Ruso, 3 pa ang nakakalusot. 10 seconds. 5, 3, 2, 1. Contact. Ang huling nakita sa camera feed ay ang makina ng IL-76 bago naging static ang signal. Ito ang sandali ng impact. Ang bawat 6.6 na pound warhead ay naglalabas ng focus jet ng molten copper sa bilis na 7,000 metro bawat segundo. Tumagos ang high-velocity stream na ito sa aluminum skin ng IL-76. Pumasok ito sa fuel-rich engine core na parang mainit na karayom sa kandila. Ang resulta ay isang catastrophic chain reaction. Ang unang pagsabog sa IL-76 ay nagpaliyab sa cargo nito. Nadulot ito ng pressure wave na nagwasak sa primary fuel lines ng depot. Isang malaking secondary explosion ang yumanig sa cargo sector. Ang lihim na logistics bridge ng Kremlin ay naging kalansay na lang ng sunog na bakal. Wala na ang IL-76. Total loss ang depot. At ang civilian shield ay naglaho na rin. Sa mundo ng tactical ROI, ipinalit ng Ukraine ang ilang $1,000 na plastic at code para sa pinakamahal na bonfire sa kasaysayan ng Russia. Gusto ng Moscow na ilipat ang kanilang military hardware sa dilim. Ngayon, pinapanood ng buong mundo ang pagliyab nito sa high definition. Ano ang opinion ninyo sa decentralized swarm strategy na ito? Ang sacrificial mothership play ba ang nagpahangga sa inyo? O ang paraan kung paano ginamit ng FPVS ang radar lag ng S-400? Ipaalam ang inyong tactical take sa comment sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang pagsusuring ito sa future ng surgical warfare, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Magkita-kita tayo sa susunod.